Sa likod ng bawat lihim, may apoy na naglalagablab ng tahimik. Hello, ako si Ana, 22 taong gulang, isang simpleng dalaga mula sa bayan ng Lipa sa Batangas. Lumaki ako sa isang tahimik na pamilya, ngunit nang magpakasal ang nanay ko kay Mang Rudy, at makilala ko ang anak niyang si Marco, nag-iba ang lahat ng inaakala kong buhay ko. Hindi ko inasahan na ang pagiging magkapatid namin ni Marco ay magdadala ng mga pangyayaring hinding-hindi ko malilimutan. Minsan, ang mga bagong pamilyang nabubuo ay parang mga alon sa dagat, tila malayo, mahirap unawain at malamig. Ganito ko inisip noon si Marco, ang anak ng asawa ng nanay ko. Isa siyang tahimik, halos laging nakatanghod sa sarili. Ako naman ay abala sa paghahanap kung sino ako sa mundong ito. Hindi ko akalain na darating ang araw na ang simpleng pagsasama namin sa iisang bahay ay magiging simula ng isang kakaibang kwento. Isang gabi, umuulan ng malakas at naiwan kaming dalawa sa bahay. Umalis sina nanay at Mang Rudy para sa isang mahalagang lakad sa bayan. Nasa sala ako, nakaupo sa sofa, sinusubukang mag-aral para sa nalalapit na pagsusulit sa kolehiyo. Nakasuot ako ng payak na damit pang bahay, katamtamang haba, at may suot na medyas na hinabi ng lola ko. Ang buhok ko ay nakatali ng medyo magulo sa likod ng ulo, may ilang hibla na nakalabas na bumabalot sa mukha ko. Biglang pumasok si Marco dala ang isang tasa ng tsaa. Tumigil siya nang makita akong napapalibutan ng mga libro at mga papel na nakakala. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong niya, lumalapit at tinitingnan ang mga sinusulat ko. Napaisip ako sandali, ayokong aminin na nalilito ako sa mga komplikadong problema sa matematika. Siguro, mahina kong sagot. Umupo siya sa tabi ko at halos isang oras siyang nagturo, nagpapaliwanag ng mga bagay na dati ay tila imposibleng maunawaan. Napahanga ako sa kanyang pasensya at sa kalmadong tinig niya na parang nagpapawi ng kaba sa dibdib ko. Nang sa wakas ay nasolusyonan ko ang isa sa mga tanong, ngumiti siya ng may kakaibang init sa mga mata niya. Tingnan mo, kaya mo pala, sabi niya na parang bagay na iyon ay natural lang. Doon ko unang napansin na may kakaiba sa kanya, higit pa sa pagiging tahimik na anak ng asawa ng nanay ko. Mula noon, unti-unting dumami ang mga sandaling nagkakasalamuha kami sa kusina, sa pasilyo o sa balkonahe. Nag-uusap kami tungkol sa musika, pelikula at kahit sa mga pangarap namin. Sa bawat pag-uusap, nadarama ko ang isang kalayaan na matagal ko nang hinahanap, ang pagiging totoo sa sarili ng walang takot sa paghusga. Ang mga simpleng sandaling iyon ay nagbigay ng ibang kulay sa aming mundo, isang lihim na nag-ugnay sa amin sa paraang hindi namin inaasahan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagsimula lamang, at ang tunay na kwento ay sisimulan sa isang mainit na araw ng tag-init sa isang maliit na resort sa bayan ng Nasugbu, kung saan nagpunta kami para magpalamig sa ilalim ng araw at magpakasaya sa pool. Ngunit iyon ay kwento na susundan pa natin. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, tila naglalaho ang lahat ng alalahanin hanggang sa simulan ang kwento ng aming lihim. Noong araw na iyon, nasa Nasugbu kami sa isang munting resort na malapit sa baybayin. Ang init ng hapon ay parang sumisindil sa balat ko, at ang hangin ay halos walang hinga. Naka-swimsuit ako, isang one-piece na kulay alak na regalo ng lola ko, dahil alam niyang hilig ko ang mga kakaibang kulay. May suot akong manipis na pareo na tila dumadampilang sa balat ko habang naglalakad patungo sa pool. Ang buhok ko ay basa-basa pa mula sa pagligo sa dagat kanina at may mga patak ng tubig na dumadaloy pababa sa lig ko. Nandoon na si Marco, nakaupo sa gilid ng pool, nakalubog ang mga paa sa malamig na tubig. Nakasuot siya ng madilim na swim shorts, hawak ang isang libro pero hindi talaga nakatingin. Nakatingin siya sa malayo, para bang malalim ang iniisip. Tumunog ang boses ko nang sumalubong ako. "Hi, Marco," sabi ko ng malambing, pilit nagpapakita ng saya. Tumingin siya sa akin, ngiti ang unti-unting sumilay sa labi niya. Ngunit sa ngiti na iyon, may kakaibang init at lalim na hindi ko pa nararanasan mula sa kanya dati. Sa isang iglap, ang mga mata niya ay dumaan mula sa ulo ko hanggang paa, naglakbay sa bawat patak ng tubig sa buhok ko, sa hubad kong mga binti, bago bumalik sa mukha ko. "Hi," sagot niya, isinarado ang libro at inilagay ito sa tabi. "Handa ka na bang labanan ang init?" tanong niya. "Medyo lang," sagot ko, inalis ko ang pareo ko sa chaise lounge at sumugod sa tubig. Ang lamig ng pool ay para bang nagbigay ng ginhawa sa bawat himaymay ng aking katawan.
Lumangoy ako ng malayo, nilubog ang buong katawan, at nang lumutang ako, naramdaman ko pa rin ang tingin niya sa akin. Hindi na niya inalis ang tingin ng ganoon kabilis. May problema ba, biro ko, na maihalong kaba at pag-usisa? Wala naman, sagot niya nang may pag-aalinlangan, baka iba lang ang itsura mo ngayon. Napangiti ako, ngunit may bahagyang tikim ng pagkatulala sa mga mata niya. Ewan ko, baka epekto lang ng tag-init, dagdag niya. Hindi ko na pinansin iyon, muling sumisid sa tubig, ngunit sa kabila ng lamig, ang puso ko ay nagpapakulo sa init ng mga tingin niya. Nang lumabas ako sa tubig, nakita ko siyang tumayo na. Sa akin naman, wika niya, at sa isang mabilis na galaw ay sumisid siya, nagpa-splash ng malamig na tubig sa paligid namin. Nasa tabi na kami ng pool, mas malapit kaysa dati, at ang mga mata namin ay nagtagpo sa isang sandali na puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Ramdam ko ang kanyang pag-aalangan, parang may nilalabanan siyang damdamin na hindi niya masabi. Hindi ko malaman kung ano ang naramdaman ko, pero ang kakaibang kuryente na iyon ay nagpukaw ng isang lihim na apoy sa puso ko. Ang tubig, ang saya, di ba? Tanong niya, malumanay na parang bulong sa tenga ko. Sobra, sagot ko, pilit pinipigil ang tibok ng puso ko na parang gustong tumalon sa dibdib. Nagpatuloy kaming mag-usap ng mga simpleng bagay, ngunit ang hangin ay puno ng mga hindi nasambit na salita at mga titig na naglalaman ng higit pa sa pagkakaibigan. Nang matapos ang araw, nang lumabas ako mula sa pool, alam kong may kakaiba na sa pagitan namin. Hindi na ito basta pagkakaibigan o pagiging magkakakilala lang sa iisang bahay. May bagong damdamin na nagbukas sa aming dalawa, isang lihim na hindi namin pa kayang ipangalan. At sa gabing iyon, habang naghahanda akong maligo, hindi ko alam na ang malamig na tubig na darating ay magdadala ng pagbabago na hindi ko inasahan. Sa bawat patak ng malamig na tubig, nagising ang mga lihim na matagal nang nakatago sa dilim. Pagkatapos ng mainit na araw sa Nasugbu, umuwi kami sa bahay ng mga magulang namin sa Lipa. Sa gabi, habang hinihintay kong maligo, nakasuot ako ng simpleng damit pangbahay, isang puting koton na nightgown na bahagyang sumasaklaw sa hita ko, at walang sapin sa paa. Ang buhok ko ay basa pa rin, nakatali ng maluwag sa likod ng ulo, may ilang hibla na bumabalot sa gilid ng mukha ko. Ang lamig ng tubig sa shower ay nagdulot ng gulat, hindi kasi umaagos ng mainit ang tubig, malamig, halos parang yelo ang dumadaloy mula sa gripo. Nagulat ako at napailing ako nang maramdaman ko ang bigat ng malamig na tubig sa katawan ko. Sinubukan kong ayusin ang gripo, ngunit tila sira ito. Wala nang ibang tao sa bahay maliban kay Marco, dahil umalis sina nanay at Mang Rudy sa bayan ng Batangas para sa isang mahalagang lakad. Napailing ako at tinawag ko siya ng malakas, Marco. Pwede mo ba akong tulungan? Mabilis siyang dumating, hawak ang isang libro sa kamay, suot ang kanyang simpleng puting t-shirt at maong na shorts. Nang makita niya akong nakabalot lang sa basang tuwalya, napangiti siya ng bahagya, ngunit may bahid ng pagkahiya sa mga mata niya. Ano na nangyari? Tanong niya, bahagyang nakatingin sa akin. Nawawala ang mainit na tubig. Sira yata ang shower. Hindi ko alam paano ayusin, sagot ko, na may halong hiya sa pagkakita sa kanya na ganito ang suot ko. Tumingin siya sa gripo at sinimulan niyang ikutin ang mga knobs, nakatipto para abutin ang taas ng shower knob dahil ako ay maliit ang tangkad. Habang ginagawa niya ito, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat galaw niya, ang bahagyang pagkikiskis ng kanyang mga braso sa aking mga kamay na nakatabi, ang banayad na paghawak niya sa mga knobs na parang delikadong nakikipaglaro sa apoy. Ramdam ko ang pagkapit ng kanyang mga mata sa akin, ngunit pilit niyang iniiwasan ang aking tingin. May lumipat siguro sa malamig na setting, sabi niya, na hindi tumitingin sa akin, parang nahihiyang masyado. Ayusin ko na ito. Sa wakas, matapos ang ilang ikot, nagsimulang umagos ang maligamam na tubig. Bumuntong hininga ako ng maluwag at mumiti sa kanya. Salamat, Marco. Seryoso, yung tulong mo, ang ganda ng loob mo, sabi ko, at sa sandaling ito, nagtagpo uli ang aming mga mata. May kakaibang ningning na naglalaro sa mga ito, na para bang may sinasabi ng hindi kailangan ng salita. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Unti-unti akong lumapit sa kanya, at sa isang mabilis, impulsibong kilos, hinaplos ko ang kanyang mukha at hinalikan siya sa mga labi. Para itong kidlat na dumaan, maikli, halos inosente, ngunit sapat upang baguhin ang lahat. Napahinto si Marco, ang mga mata niya ilumaki sa pagkagulat. Maya-maya, umiti siya ng mahina, ngunit agad niyang inilayo ang tingin, tila may tinatago.
Hindi pwede, bulong niya, habang ang boses niya ay maihalong kaba. Siguro, mas mabuti nga kung mauuna na akong maligo para makapag-isip ka, dagdag ko, na may bahagyang pag-aatubili. Bago pa ako makapagsalita ng kahit ano, nagmadali siyang lumabas ng banyo, isinara ang pinto ng marahan. Nakatayo ako roon, ang puso ko'y tumitibok ng malakas, puno ng kalituhan at pag-aalinlangan. Ano ba talaga itong nangyari? Bakit ako nagawa? Ano ang naramdaman niya? Gusto ba niya iyon o natakot lang siya? Ang lahat ng ito ay nag-iwan ng matinding tanong sa akin habang unti-unting lumalamig ang tubig sa shower. Hindi ko inakala na isang simpleng gabing tahimik ay magiging simula ng isang bagyong hindi ko pa kayang harapin. Pagkatapos ng insidente sa banyo, bumuntong hininga ako ng malalim at hinanap si Marco sa buong bahay. Sa wakas, nakita ko siya sa sala, nakaupo sa sofa na may hawak na libro, ngunit ang mga mata niya ay tila malayo sa iniisip. Nakabermuda siya at simpleng t-shirt, ang mga paa niya ay nakabuka sa sahig, at ang postura niya ay nagpapakita ng pagkaalangan. Lumapit ako ng dahan-dahan, ang puso ko'y kumakaba sa bawat hakbang. Hay, mahina kong bati habang nilalapit ang kamay ko sa kanya. Tiningnan niya ako ng bahagya at inilapag ang libro sa tabi. Hay, tugon niya, ngunit may bahid ng pag-aalangan sa tingin. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan namin, parang may mga salitang hindi kayang sabihin. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo, bulong ko, pinipilit maging kalmado kahit nanginginig ang dibdib. Tumango siya, pilit huminga ng malalim. Ana, hindi ko alam kung paano ito sasabihin, pero hindi dapat nangyari yun. Hindi tayo pwedeng ganito, sabi niya, halatang nahihirapan sa mga salita. Alam ko na mahirap pero kailangan nating maging maingat. Hindi natin pwedeng saktan ang mga taong mahal natin. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata namin ay nagtagpo na parabang naglalaban sa damdamin at katotohanan. Alam ko, Marco. Pero hindi ko rin kaya ang itago ito ng matagal. Pakiramdam ko, di lang ito basta pagkakaibigan, sagot ko, habang hawak ang kamay niya, naramdaman ang init na nagbibigay lakas. Napahinga siya ng malalim at mumiti ng bahagya. Sige, pero kailangan nating magtulungan. Hindi tayo pwedeng magmadali. Kailangan nating protektahan ang pamilya, lalo na si nanay. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa mga salitang iyon, ngunit sa kabila ng lahat, may liwanag sa mga mata niya na nagbibigay pag-asa. Marco. Sabay nating lalabanan ito, tugon ko. Sa mga sumunod na araw, naging lihim namin ang mga damdaming iyon. Nagpalitan kami ng mga sulyap at mga simpleng haplos na puno ng kahulugan sa mga pagkakataong nagkakasalubong kami. Sa kusina habang naghahanda ng pagkain, sa pasilyo habang naglalakad, kahit sa balkonahe kung saan kami nag-uusap tungkol sa mga pangarap namin. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon at pag-asa. Pero hindi lahat ay madali. Sa likod ng mga ngiti at titig, naramdaman ko ang bigat ng pagsisinungaling sa nanay ko. Nakita ko sa mga mata niya ang kasiyahan tuwing nakikita ang tila magandang ugnayan namin ni Marco bilang magkapatid. Napapangiti ka na naman, Ana, minsang sabi niya ng may pagmamahal. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang totoo nang hindi nasasaktan. Habang lumalalim ang gabi, naging bahagi ng aking buhay ang mga lihim na pag-uusap namin ni Marco sa dilim ng aking kwarto. Pumapasok siya ng palihim, na tila isang anino na may dalang init at takot. Nakaupo kami sa sahig, magkatabi, pinag-uusapan ang aming mga pangarap, kinakatawan ang isang mundo kung saan kami ay malaya. Minsan, hawak niya ang aking kamay, ang mga daliri niya ay naglalaro sa aking balat na parang musika na pumupukaw sa bawat bahagi ng aking katawan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang apoy na hindi ko maintindihan, isang lihim na nagbabanta sa katahimikan ng aming mundo. Hindi ko alam kung saan ako patungo, ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Sa bawat pag-ikot ng mundo, kami ni Marco ay naglalakbay sa isang landas na puno ng mga tanong, pangamba, at lihim na pag-ibig na hindi namin kayang itago. Ang pagdating ng isang tao mula sa nakaraan ni Marco ay nagdulot ng unos na hindi namin inasahan. Ilang linggo matapos ang mga lihim naming pag-uusap at mga sandaling puno ng damdamin, isang araw ay dumating ang isang tawag na nagbago ng lahat. Sa gitna ng aming tahimik na buhay sa lipa, isang balitang bumalot sa aming mundo ng takot at pangamba, ang ex-girlfriend ni Marco, si Lara, ay nasangkot sa isang malubhang aksidente. Nakasusuot ako ng simpleng damit na gawa sa banayad na tela,
Kulay pastel, na bahagyang nakalantad ang mga balikat ko. Nakaupo ako sa sala, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaan nang marinig ko ang tawag mula kay Marco. Ang boses niya ay maihalong pag-aalala at pagod. Ana, may nangyari kay Lara. Kailangan ko siyang puntahan. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko sa dibdib. Hindi ko kilala ng husto si Lara, ngunit alam kong bahagi siya ng nakaraan ni Marco. Isang bahagi na ngayon ay muling sumulpot upang guluhin ang kasalukuyan namin. Kailangan kitang samahan, sabi ko, ngunit alam kong hindi niya iyon papayagan. Hindi, kailangan kong ayusin ito. Siya lang ang wala ngayong kasama doon, sagot niya ng malungkot. Napangiti ako, ngunit maihalong takot. Alam kong hindi magiging madali ang darating na mga araw. Si Marco ay umalis ng maaga kinabukasan, bitbit ang mga dalang alalahanin at responsibilidad. Sa bahay, ang katahimikan ay nagmistulang isang mabigat na ulap na pumipigil sa bawat hininga. Si nanay ay nagpakita ng malasakit, ngunit hindi niya maitatago ang kanyang pag-aalala para sa amin. Si Mang Rudy naman ay tahimik, tila nag-iisip ng mga bagay na hindi niya kayang ipahayag. Habang wala si Marco, bawat gabi ay puno ng kawalang katiyakan para sa akin. Nasa kwarto ako, nakabalot sa malambot na kumot, iniisip ang mga alaala namin ni Marco. Ang mga lihim na pagmamahalan na hindi pa namin ganap na natatanggap. Mga tanong ang pumapasok sa isip ko, ano ang magiging epekto ng pag-alis niya? Mababalik pa ba ang dati naming samahan? Mga araw ang lumipas, at bawat tawag mula kay Marco ay nagdadala ng impormasyon tungkol sa kalagayan ni Lara. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit puno ng pangangalaga. Hindi niya binanggit ang tungkol sa amin, at iyon ang lalong nagpapasakit sa akin. Ang katahimikan niya sa mga pag-uusap namin ay tila isang bakod na hindi ko kayang tawirin. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa telepono, hindi ko napigilan ang sarili ko. Marco, paano na tayo? Nandito ka ba talaga? Naaalala mo ba ang lahat ng sinabi natin? Tanong ko nang may pag-aalangan. Matapos ang mahabang katahimikan, sumagot siya, Ana, miss na miss kita. Pero ngayon, lahat ng isip ko ay kay Lara. Kailangan niyang tulong, at ako ang tanging makakatulong sa kanya. Naiwan akong nag-iisa, hawak ang telepono na tila mabigat sa aking palad. Ang aming mundo ay unti-unting nagbabago, at ang pagdating ni Lara ay parang bagyong dumaan sa isang tahimik na gabi, nag-iiwan ng mga sugat na hindi madaling maghilom. Hindi ko alam kung paano haharapin ang bagong hamon na ito, ngunit alam kong hindi na kami pwedeng bumalik sa dati. Ang aming pag-ibig ay nasubok, at ang susunod na mga araw ay magdadala ng mga desisyon na magbabago ng lahat. Hindi ko inakala na ang isang simpleng halik ay magdudulot ng ganitong kalituhan at pangamba. Matapos siyang halikan sa banyo, hindi ko maalis sa isip ko ang mga nangyari. Ang puso ko ay tila naglalaro ng tugtog sa dibdib ko, mabilis, matindi, puno ng pag-asa at takot. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon ni Marco. Nasiyahan ba siya? Natakot? O naguguluhan? Ang mga tanong na ito ay gumulong sa isip ko ng paulit-ulit, na tila walang sagot. Sa araw-araw na nakikita ko siya, nararamdaman ko ang bigat ng aming lihim na pag-ibig. Sa kabila ng aming mga ngiti at mga palihim na titig, may mga sandaling nawawala siya sa sarili, na para bang may dinadala siyang mabigat na pasanin. At ako, hindi ko alam kung paano siya tulungan o kung paano ko ipapakita ang nararamdaman ko nang hindi siya natatakot. Isang gabi, habang kami ay magkasamang nakaupo sa balkonahe ng bahay namin sa Lipa, pinilit kong buksan ang aking puso. Nakasuot ako ng simpleng puting blouse na bahagyang naglalantad ng mga balikat ko, at isang maong na shorts na nagpapakita ng aking mga hita. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay malamig na nagbibigay ng kakaibang lamig sa balat ko. Marco, bulong ko, habang hawak ang kanyang kamay, hindi ko alam kung paano natin haharapin ang lahat ng ito. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Hindi ako aalis. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalinlangan at takot, ngunit may halong pag-asa. Ana, natatakot ako. Natatakot ako na baka masaktan natin ang mga taong mahal natin. Pero hindi rin kita kayang kalimutan. Niyakap ko siya ng mahigpit, ramdam ko ang kanyang pag-alalay. Hindi tayo nag-iisa. Kakayanin natin ito magkasama. Ngunit sa kabila ng aming mga salita, ramdam ko ang bigat ng aming lihim. Sa bawat araw na lumilipas, ang aming relasyon ay nagiging mas komplikado.
May mga pagkakataon na halos hindi na namin maipagtago ang aming pagmamahalan sa mga mata ng iba, at ang takot na mabunyag ang aming sikreto ay patuloy na bumabalot sa amin. Isang gabi, may narinig akong mga bulong mula sa kabilang kwarto. Ang mga salita ay tila may halong pagkabahala at pagdududa. Alam ko na ang aming mga magulang ay nagsisimulang maghinala na unti-unting naaabot ang aming lihim. Ang takot na iyon ay nagdudulot ng panibagong tensyon at pangamba. Sa kabila ng lahat, patuloy kaming naglalakbay sa landas na ito ng pag-ibig at lihim. Alam kong hindi madali, ngunit handa akong harapin ang lahat ng ito para kay Marco. Ngunit sa likod ng bawat yakap at halik, may mga lihim na hindi pa natin handang harapin, mga lihim na magbubukas ng mga pinto sa mga bagong pagsubok at pagbabago sa aming buhay. Isang hindi inaasahang lihim ang bumalot sa aming buhay, isang lihim na nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Marco sa ilalim ng liwanag ng mga bituin sa aming balkonahe, bigla siyang tumahimik. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga mata na tila may tinatago. Ana, sabi niya nang may pag-aalangan, may sasabihin ako na baka magulat ka. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. May isang tao sa nakaraan ko, si Lara. Siya ang ex-girlfriend ko. Nangyari ang isang malubhang aksidente sa kanya, kaya kailangan kong tumulong. Hindi ko inaasahan ang balitang iyon. Ang puso ko'y parang napunit sa sobrang sakit at selos. Hindi ba tapos na kayo? Bakit siya ngayon, tanong ko, pilit itinatago ang pagkabalisa. Hindi ko rin alam, sagot niya na mailungkot. Ngunit kailangan niya ng tulong, at ako lang ang pwede. Sa araw na iyon, nagpasya siyang umalis para puntahan si Lara sa ospital sa Batangas, iniwan akong nag-iisa sa bahay. Ramdam ko ang pag-ikot ng mundo ko, ang aming lihim na pagmamahalan ay biglang nalalantad sa panganib ng nakaraan. Habang wala siya, ang bawat araw ay puno ng kawalang katiyakan at pangungulila. Ang mga tawag niya ay puno ng hirap at ang bawat pag-uusap namin ay may pagitan ng katahimikan. Hindi niya binanggit ang aming relasyon na lalo pang nagpahirap sa aking damdamin. Isang gabi, naisip kong tanungin siya ng diretso sa telepono, Marco, ano na ba tayo? Naaalala mo pa ba ako? Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sagot niya, Ana, miss na miss kita, pero ngayon, ang lahat ng isip ko ay kay Lara. Kailangan niya ako. Naiwan akong nag-iisa, hawak ang telepono na parang mabigat na bato. Ang aming pagmamahalan ay tila isang bangka na unti-unting nilalagay sa panganib ng malalaking alon ng nakaraan. Hindi ko alam kung paano lalabanan ang bagyong ito, ngunit alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Sa kabila ng lahat, may apoy sa puso ko na nagsasabing hindi pa huli ang lahat. Ngunit ang susunod na kabanata ay puno ng mga pagsubok na maglalagay sa amin sa matinding panghihina at pagdududa. Ang lihim mula sa nakaraan ni Marco ay bumalik na parang isang anino na di mabilang ang dalang panganib. Pagbalik ni Marco mula sa ospital sa Batangas, ramdam ko agad ang pagbabago sa kanya. Hindi na siya ang dati kong nakikilala, ang kanyang mga mata ay may dalang lungkot, at ang mga ngiti niya ay tila pilit na ibinubuga. Naka-black polo shirt siya at maong na pantalon, ang buhok niya ay basa pa mula sa ulan na biglang bumuhos nang dumating siya. Nakaupo siya sa tabi ko sa sala, ngunit tila may pader na pumapalibot sa kanyang puso. Ana, simula niya nang malumanay, hindi naging madali ang mga araw na wala ako. Pero kailangan kong sabihin sa'yo ang isang bagay. Tinignan ko siya ng seryoso, ang dibdib ko ay naninikip sa kaba. Ano iyon, Marco? Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at inilabas ito sa harap ko. Sa loob ay isang lumang litrato, siya at si Lara, hawak kamay, nakangiti ng walang kapantay. Sa likod ng larawan, may nakasulat na hanggang sa huli. Ang picture na ito ay ang paalala ng nakaraan ko, sabi niya. Si Lara ay hindi lang basta ex-girlfriend. Mahalaga siya sa buhay ko, at hanggang ngayon, may mga hindi pa tapos na usapin kami. Naramdaman ko ang matinding kirot sa dibdib ko. Bakit mo yan sinasabi sa akin ngayon? Tanong ko habang pinipilit kontrolin ang luha. Ako rin ang nagtataka, sagot niya. Pero kailangan nating maging tapat sa isa't isa. Hindi ko gustong may itago sa'yo. Pilit kong hinawakan ang kamay niya, ramdam ko ang init na nagmumula rito. Marco, mahal kita, at handa akong harapin ang lahat ng ito kasama ka. Pero kailangan nating magtiwala sa isa't isa.
Ngunit sa kabila ng mga salita, ang bahay namin ay napuno ng tensyon. Ang bawat pag-uusap ay nagiging mabigat, at ang mga titig ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ang mga araw ay tila nagiging mahabang gabi na puno ng pag-aalinlangan. Isang gabi, habang kami ay magkasamang nakaupo sa balkonahe, biglang tumunog ang telepono ni Marco. Nakita ko ang pangalan na Ilara sa screen. Napangiti siya ng bahagya, ngunit may halong kaba sa mga mata. Kailangan kong sagutin ito, wika niya. Habang siya ay nakikipag-usap, naramdaman ko ang paglayo niya mula sa akin, parang may pader na unti-unting nagtatayo sa pagitan namin. Ang lihim na iyon mula sa nakaraan ni Marco ay hindi lamang isang alaala, kundi isang banta na maaaring sirain ang lahat ng aming pinagsamahan. Hindi ko alam kung anong dala ng bukas, ngunit ang puso ko ay nagsasabi na ang laban na ito ay hindi pa tapos. Ang aming pagmamahalan ay sinusubok ng mga anino ng nakaraan, at ako'y naglalakad sa isang landas na puno ng dilim at pagdududa. Ang bawat sandali ay tila apoy na unti-unting nilalalagnat ang aming mga puso. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang bigat ng aming lihim na pag-ibig, na para bang naglalakad kami sa matalim na talim ng isang tabak. Ang bawat titig namin ni Marco ay puno ng mga hindi nasasabi, ang bawat haplos ay may dalang alon ng init at takot. Hindi na kami basta magkapatid lang, may isang mundo na kami lang ang nakakaalam, isang lihim na naglalagablab sa pagitan namin. Minsan, habang naglalakad kami sa tabi ng Taal Lake, suot ko ang aking paboritong dilaw na damit na may maluwag na manggas na dahan-dahang sumasayaw sa hangin, at si Marco naman ay nakasuot ng puting polo at maong na pantalon. Ang aming mga kamay ay hindi sinasadyang nagtagpo, at sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ana, bulong niya, habang tinitigan ang aking mga mata, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Mahal na mahal kita. Napangiti ako, ngunit mailuha sa aking mga mata. Marco, ako rin, sagot ko ng mailakas ng loob. Pero paano kung malaman ito ng mga tao? Ano ang magiging epekto nito? Tumango siya, ramdam ko ang kanyang pag-aalala. Alam ko, mahirap. Pero mas mahirap kung itatago natin ang totoo. Ngunit sa likod ng aming mga salita, naramdaman ko ang bigat ng aming sitwasyon. Ang mga lihim, ang pag-aalinlangan, at ang takot na masira ang pamilya ay parang mga ulap na nagbabadya ng unos. Isang gabi, habang kami ay magkasamang nakaupo sa sala, biglang may kumatok sa pintuan. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis habang bumuka si Marco para buksan. Lumabas si nanay, may seryosong mukha at may hawak na liham. Mahalaga itong basahin ninyo, sabi niya, at iniabot ang papel sa amin. Nang basahin namin ito, ang mga salita ay parang kidlat na tumama sa aming mga puso. May mga balitang kumakalat tungkol sa aming relasyon, at ang mga usapan ay nagsisimula ng magdulot ng alingas-ngas sa aming maliit na bayan. Ang aming lihim ay unti-unting lumalantad, at ang mundo na aming binuo ay nagsisimulang magiba. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, takot, at pangamba kung ano ang magiging kahihinatnan. Sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang pagmamahal namin ni Marco ay sapat para labanan ang lahat ng ito. Ngunit ang laban na ito ay hindi magiging madali, at ang susunod na mga hakbang ay magdadala sa amin sa isang landas na puno ng panganib at hindi inaasahang pagsubok. Ang bawat pintuan na aming binubuksan ay nagdadala ng bagong unos, at ang aming kwento ay nagiging isang apoy na hindi na namin kayang patayin. Matapos naming matanggap ang liham na iyon, nanatili kaming magkatabi ni Marco sa sala, hawak kamay, habang ang mga salita ay paulit-ulit na naglalaro sa aming isipan. Ang mga haka-haka at sismis tungkol sa aming relasyon ay kumalat na sa buong bayan ng Lipa, at kahit anong pilit naming itago, unti-unting nabubunyag ang aming lihim. Nakapulang damit ako, isang damit na bahagyang sumasaklaw sa mga balikat ko, at ang buhok ko ay maluwag na bumabalot sa likod ng aking leeg. Si Marco naman ay nakasuot ng maong na jacket na may puting t-shirt sa ilalim, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halo ng tapang at pangamba. Anya, tawag niya sa akin ng malumanay, bilang paggamit ng palayaw na bihira niyang sabihin, kahit ano ang sabihin ng iba, mahalaga ang totoo nating nararamdaman. Ngunit sa kabila ng aming pagtitiwala sa isa't isa, ramdam ko ang bigat ng mga tingin ng tao sa amin, ang mga bulong sa likod namin, at ang malamig na pagtanggap ng ilan sa aming pamilya. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa balkonahe, nilingon ko siya at napansin ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata.
Marco, handa ka na ba sa anumang mangyari? Sa mga pagsubok na darating. Umiti siya ng bahagya at hinawakan ang aking mukha ng dahan-dahan. Hindi tayo mag-iisa, anya. Laban tayo hanggang sa dulo. Ngunit bago pa man namin tuluyang harapin ang mundo, may isang tawag ang dumating, isang tawag na magdadala sa amin sa isang bagong yugto ng aming buhay, puno ng mga lihim, pagtataksil, at mga tanong na kailangang sagutin. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa kabila ng lahat, ang apoy ng aming pagmamahalan ay patuloy na naglalagablab, naghahanap ng daan upang magliwanag sa gitna ng dilim. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Hanggang saan kami handang pumunta para sa aming pag-ibig? Ang sagot ay nasa mga susunod na kabanata ng aming buhay, isang misteryong kailangang tuklasin, isang lihim na kailangang ilahad, at isang pag-ibig na kailangang ipaglaban.